Welcome sa introduction video ng template na Google Sheets para sa payroll, employees earnings, and deductions tracker. So layunin ng template na ito na matrack yung sinasahod ng ating mga employees at kung magkano yung mga dinideduct para malaman natin kung magkano yung pinaka net na salary na ibibigay natin sa kanila. Then, meron din siyang mga summaries. So, ipakita natin sa video na ito kung paano gamitin itong Google Sheets template na ito. So, umpisahan natin sa employee. So, sa employee tab sheet, nire-register natin dito yung details ng ating mga employee. Pati na yung kanilang mga rates. So, meron tayong example dito. Example nito. Kung may mga hindi naman kayo kailangan, halimbawa, itong department position status, hindi nyo naman kailangan ilagay yan. Pwede nyo i-disregard, no? Kapag hindi nyo kailangan ilagay yung details. Kahit leave blank na lang. Then, kung ilan yung pinaka hours of work na dapat nilang trabahuhin para nalalaman kapag nag-o-overtime sila. Halimbawa, 8 hours lang sila, pero sa petsang iyon, nag 10 hours work siya, so na-identify kung magkano yung ilang oras siya nag-overtime, magkano yung idadagdag na sahod sa kanya. So, meron ditong pang regular hourly rate. So, sa 8 hours na regular hours niya, magkano yung rate niya. Pag nag-overtime siya, kung pareho lang, lagay nyo lang 100. Kung mas mataas kapag nag-overtime, lagay nyo lang dyan. Kung holiday naman, so kung double pay siya, so idodoblehin nyo lang yung regular rate niya. Pero kung 30% lang, so iba yung ilalagay nyo dito. Kung holiday plus nag-overtime siya, so magkano yung sahod nun? So yan, so may mga different categories tayo dyan na pwede nyong ilagay. Kung puro regular rate lang, pwede nyo naman ilagay na puro 100 lang yan. Pero mas okay to para ma-identify ng system natin kung paano niya babaguhin yung magiging sahod ng inyong employee. So sa holidays, dito naman nire-register yung mga list ng mga holidays. So marami tayong mga holidays dito sa Pilipinas. May mga holiday na baka hindi kino-consider ng company na holiday. So depende sa inyo, no, kung paano nyo ilalagay, anong petsa ang mga ilalagay nyo for the holidays. Sa timesheet, dito natin ilalagay yung tracking ng time in, time out ng ating mga employees, yung record nila. So, kung mapapansin nyo, medyo iba siya sa format ng karaniwang payroll, which is yung karamihan, yung mga names ay nandito, and then yung mga dates nandito naman. So, bakit sa akin dito sa template na ginawa ni Filipino Spreadsheets by Oliver, bakit dito nasa itaas yung mga names, dito naman sa baba yung mga dates? So, ang pinaka-purpose nito ay dahil alam naman natin na mas marami yung petsa kaysa sa mga employees. So, anong ibig sabihin nun? Halimbawa, meron kang 10 empleyado sa kumpanya mo. So, lahat ng 10 employees ilalagay mo dito. Yan. So, for example, yan. Mga 10 siguro yan, yung mga pang-columns ng pang-employee. Pero ang date, let's say sa isang taon, merong 365 days. Mas marami yun. So, etong template natin, dinesign siya good for the long term. Di mo lang siya pwedeng magamit within the year. Pwede mo pang magamit siya within 2 years, 3 years, or even hanggang 5 years. So, ganun siya ka-long term. So, hindi mo na i-type pa ulit-ulit yung mga names for different months. Then, gagawa ka ng another tabs. Hindi na. Nandito na siya sa isang timesheet lang. So, medyo ano ba yung magiging challenge dito, no? Medyo baka makalito lang ng konti. Pero may mga colors naman tayo para magsilbing hint na halimbawa, etong si Oliver Aquino. Halimbawa, nilagay mo dito sa column na yan. Etong si employee Oliver Aquino, lalagay mo siya dyan. Lalabas yung details niya automatically. Try natin i-remove. So, lalagay natin dyan Oliver Aquino. Ayan, so lalabas yung mga details niya.
Then, eto naman, ayan, ibig sabihin yan yung total hours. So, dito natin i-input yung in niya, yung breaks, and then yung out niya sa pinaka-araw na yon. So, pag regular, dito lalabas. Pag overtime, dito lalabas. Then, magkano lahat ng sasahurin niya sa araw na yon. So, paano ko gusto baguhin yung pecha? Ano yung gagawin ko? Ayan, may makikita ka note dito. Select your desired start date by double-clicking. So, pili ka ng pinaka-starting date mo. Once na nag-start ka na mag-click ng pinaka-starting date mo, make sure na hindi siya pabago-bago. So, for example, ang pinaka-desired date mo ay starting this year, 2024, January 1. So, pwede mo diyang ilagay. Pwede rin namang kung nag-start ka sa June, so, lagay mo dito, June 1, 2024. Yan. So, let's say mag-start tayo by June 1, 2024. Automatically, lahat ng date dyan mag-a-adjust. Ngayon hanggang pang 2025 na siya. Okay. So, kapag gusto nyo magdagdag, pwede naman. Add lang kayo ng rows dyan. Add lang kayo ng selected rows dito. Halimbawa gusto nyo magdagdag. Kung hanggang ilan, paste nyo lang. Insert rows. Make sure na pwedeng sa pinakadulo, pero mas maganda, hindi yung pinakadulo bago yung pinakadulo, gaya nito, may naiwan pang isa. So, insert tayo, insert mga 138 row, example lang to, and then, kakopy natin yung mga formula. Ayan, mula, let's say, ito, mga formula, hanggang dito. Ayan, copy nyo dyan, then, paste nyo pababa. Ayan, tapos, yung dates, ayan, copy lang din. Kagaya lang din dito pala. Sama nyo na pala yon. Pinakadulo, paste nyo sa pinakadulo din. Yan. Let's say sa pinakadulo, paste nyo. Yan. So, ganyan na mangyayari. So, yan yung example natin. Now, kapag gusto nyo mag-add ng another set ng rows. Yan. So, return lang natin. Balik lang natin. Pakita lang tayo ng example. Ayan, okay. So, halimbawa, nag-start tayo sa June 1. So, gusto ko ditong employee si Oliver. Dito naman, lagay ko si, dalawa pa lang na-register natin, si John Mark. Okay, so, halimbawa, ano ba yung date ngayon? Teka, dapat mas maganda yung kasama yung date today, 14. So, imiwan na lang natin. Ayan, may hint siya na magpapakita na itong petsang to, ito yung date today, May 14. So, ibig sabihin, diyan ko mag-i-input. So, halimbawa, day to day, nag-register tayo ng time in, time out ng ating employee, si Oliver. Nag-in siya, let's say 8 a.m., type mo lang dyan, 8 a.m. Tapos, kung wala kayong break, tuloy-tuloy yan, lagay mo dyan, 4 p.m. Ilang hours yun? 8 hours yun. Ayan. So, yung regular niya, 8 hours lang, so 8 lang yan. Paano kung nag-overtime siya, umabot siya ng 6 p.m., type natin. So, may additional siyang 300 for the overtime. Kasi 8 hours lang yung naka-register sa kanya dito Pag more than 8 hours na siya, consider na yun as overtime. Ngayon, paano kung may break? So, lagay natin dito may break. Let's say 12 noon, 12 p.m. Kung may break, make sure na dapat meron ding sa out. Kung nag-break siya ng out, dapat may in din. So, kapag wala, nagsisiro yan kasi nagkugulo yung system natin So, halimbawa, bumalik kayo siya ng 1 p.m. So, 1 hour break lang siya. Total hours niya is 9. So, may 1 hour overtime siya. So, ito yung total ng kanyang sasahurin. Ayan. So, for example, pinaka-fix 8 a.m. to 4 p.m. Ayan, let's say ganyan ang nangyari hanggang sa Sunday. Ayan, so ganun din si Oliver. Si Oliver ay si John naman, let's say pang night shift naman siya from let's say 4 p.m. Ayan, hanggang anong oras ba yung mag-8 to? 4 let's say 12 a.m. So 8 hours yan. Ayan. So kung may break siya ng, let's say may break siya ng let's say mga ano kayang break niya for let's say 7
p.m. Tapos 7:30 p.m. Ayan, 7.5. 30 minutes lang, nag-dinner lang siya. Ayan, paano kung ganito? May time na lalampas ng 12 a.m. Di ba magugulo yung system natin yan? So, try natin. 6 p.m. kasi nag-overtime si Oliver, let's say. Tapos, nag-out na siya ng 12 a.m. Ayan, 8 hours pa rin. So, nakadesign na yung ating template kung sakali man na rotation siya ng lampas 12 a.m. Ayan, nako-consider pa rin na nakakount niya as ordinary hour. No? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 8 hours yun. So, tama yung data natin. So, let's say, nagpatuloy yan hanggang June. Ayan. So, ngayon, puntahan naman natin yung earnings. So, sa earnings, dito natin nilalagay, register muna natin yung ating dito sa may color blue row na ito. Register muna natin kung sino yung mga i-designate natin ng mga employees sa mga earnings nila. Ayan, meron tayong paid leave, incentive, allowances, pwede yung rename yan, yung mga yan, pwede yung i-rename. Make sure na pag ni-rename to, i-rename nyo rin to. Ayan, hindi na lang pala. So, ito na lang pala yung mga i-rename ninyo. Ay automated na lang natin yan. So, gawin ko ay parang i-color blue ko siya. Para ibig sabihin, yan yung i-edit yun na lang. Ayan. Medyo parang pangit yung kulay. Ayan. Pagandahin naman natin. Ayan. Siguro ito. Ayan. Siguro mas maganda yung darker. Ayan. So, ayan. Tapos, medyo ayan. So, ayan. Kahit yan lang yung palitan ninyo. Pati dito sa deductions, kahit lang, ayan lang yung mga palitan ninyo. So, ayan, darker. Saka yung name. Ayan, dito kayo mag-i-input. Parang mas maganda kung pare-parehong kulay sila. Ayan, sige. Ito na lang. Ayan, since yan. Para mas takaw pansin. Pwede nyo naman palitan po yan, no? Ayan, so yung deductions, ayan. So, pwede nyo palit-palitan yan. Automatic magpapalit-palit na rin yan dito. So, i-aano na rin natin yan para automatic na magpalit-palit. So, after ng video, ayusin ko yan. Then, ito, pwede nyo palit-palitan. Automatic naman yan na nagpapalit dito sa ating payslip. So, for example natin, earnings. Yan, ito, example kay Oliver. Ito yung mga earnings niya. So, gawin natin, i-base natin din sa starting date, May. Ayan. So, dito na tayo pwede mag-input. So, for example, may time na nag-leave siya. Halimbawa, nag-leave siya nung nakaraan. So, paid yun. So, let's say 800. Ayan. So, paid leave niya yun. Example, meron siyang incentives dahil very good siya. Let's say, sa araw na ito, binigyan mo siya ng 200. Ayan. Example natin yan. Sa deductions, ito yung mga natin, yung mga benefits na kailangan nating hulug-hulugan sa pag nagpapasahod tayo. And then meron ding tax kung sakaling kino-compute nyo rin yan, pwede nyo ilagay dito para maging madali yung tracking ninyo. No? So, for example, 100, 100, 100, let's say 80, and then wala na. So, example lang to hindi ko sure kung magkano talaga yung pinaka inaano ninyo. So, example din, meron siyang naging mga violations or mga penalties. Pwede niya lagay dito. Halimbawa, na-late siya. Magkanong late deduction kapag halimbawa, late siya ng 1 oras. So, magkanong deductions yon. So, bukod sa hindi niya sasahurin yung oras na yon, may penalty pa. So, sabihin natin 50 pesos per hour. Bukod pa sa hindi niya sasahurin yung oras na yon. Yan. So, kung nag-awol siya, yan. Pwede niyong lagyan. So, sa payslip, type lang natin muna yung starting date and then yung ending date. So, let's say for the whole month, starting natin May 1 to May 31. So, piliin nyo rin kung sino yon, kung si John Mark or si Oliver. Once na okay na, lalabas yung mga details and then yung kanyang mga earnings, deduction, penalties at kung ano yung kanyang dapat sahurin for that month. So, parang napakaliit naman yata. Example lang naman yan. Hindi naman yan yung pinaka-ano natin. So, ito yung earnings niya.
Ayan, so very good, ayos. Pero ito yung mga deductions, tapos ito naman yung mga penalties. So try natin ibahin si John Mark. Yan, iba naman kay John Mark. Then ready to print na yan, madali nang i-print yan. Kung may kailangan pa kayong medyo i-fit natin sa page, yan. Kung may mga kailangan pa kayong details na ilagay, yan, pwede nyo ilagay dito, pwede nyo palitan yan, add nyo ng row, dagdagan nyo. Then ready to print na po yan, no? Yung signature, handwritten. Kung may employee signature na kailangan ng hindi na pinapapirmahan, yung parang automatic na, pwede nyo naman pong palitan yan. Picture lang naman yan pwede nyo i-edit. Then ilagay nyo yung signature ng employer ninyo. Yan. So yan yung example natin. Print. Then ready to print na. So madali na siyang ipamigay, madali na siyang ayusin. For example naman, kailangan nyo yung naka-portrait. Yan. Pwede nyong hatiin, yung isa dito, isa naman dito. Ayan. So, medyo pwede nyong i-half yan. Medyo paliitin nyo, i-adjust nyo lang. Ayan, custom number. Let's say, 50% lang. Ayan, masyado naman natang 50% to. Ayan. So, yun yung example, no, kung paano ipiprint. Okay, mga summaries tayo. Pwede tayong mag-weekly, bi-weekly, monthly, and then yung pinaka-summary. So, yung weekly, ito yung mga weekly na nangyayari na earnings, deduction, penalties, at kung magkano yung net. And then, meaning, from earnings minus deductions. Yan yung mga parang pinaka-sinasahod sa employees. Bi-weekly, every 2 weeks. Monthly, every month. So, sa payslip, pwede nyong bago-baguhin. Pwedeng monthly, daily, pwedeng weekly or bi-weekly. Kayo nang bahala kung ano yung system ng company ninyo. Ayan. So, summary, ganun din. Ang summary ay summary ng mga employees, details nila, yung rate nila, yung earnings nila, and then yung deduction, penalties, and yung pinaka-net. Ayan. Summary yan. Halimbawa, kung gusto nyong i-summarize yung monthly, so select nyo lang dito. Kung daily, select nyo lang yung starting, then ending date. So, yun lang, no? So, from employee, holiday, timesheet, earnings, deduction, penalties, payslip, weekly, bi-weekly, monthly summary. So, yun lang yung ating pinaka-features na meron tayo dito sa ating template. No? So, kung may any concern kayo, any tanong, may kinalaman sa paggamit ng template na ito, pwede nyong message ako or i-comment sa description ng video. Pwede rin naman kapag meron kayong concern na halimbawa feature na gustong ipadagdag, pwede nyong sabihin yon. Or kung gusto nyong i-avail yung kopya nito, pwede nyong i-message ako directly or may provide tayo dyan sa baba for coffee shop na pwede nyong ma-purchase yung copy nito sa budget-friendly na halaga. Kung wala namang ganong halaga pero parang gusto nyo matutunan kung paano gawin yung gantong template, pwede nyo i-comment sa description ng video. Sorry, sa comment section pala, para malaman ko kung gaano karami yung gustong matuto kung paano gawin yung template na ito. And then kung nakita ko na nag-reach na siya dun sa level na daming nagre-request na kung paano gawin to step by step, then gagawa natin to ng video para makinabang din yung ibang viewers natin na gustong gawin yung mga ganitong pag-edit, pagka-customize sa mga spreadsheets. Yun lang, salamat sa panonood.